So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, napagawa po ako ng content ngayon kasi meron po akong nabasa at meron po akong napanood regarding po dito sa mas maayos at saka sa mas magandang drug war po na ginagawa ni PBBM kumpara nga po dito kay dating Pangulong Mau Diggs. So ito lang kasi mga kababayan, alam ko hindi maganda magkumpara pero mga ka-Streetwise, hindi po kasi natin maiwasan na gawin ito, lalong-lalo na kasi na buhay po ng libo-libong mga Pilipino ang pinag-uusapan ngayon natin dito. Isipin niyo mga kababayan, di ba? 7,000 na Pilipinong namatay, 11,000 na Pilipinong namatay, or 30,000 na Pilipinong namatay, dyan nga po sa drug war. Depende po kung saan pong datos ang pagkukuhanan natin. Pero ang pinag-uusapan natin dito po talaga is mga Pilipinong namatay at libo-libo po talagang mga pobreng Pilipino po ang biktima nga po ng drug war po ni dating Pangulong Duterte. So dahil nga po dyan sa pagkakamali nga po ang ginawa nga po ni Digong dati, kitang-kita po talaga natin yung pagkakaiba ng drug war po ni Digong at saka ni PBBM. So parang hindi na nga po ako maingay, ito no, basahin po natin to at panoorin po natin mamaya. No? So ang sabi po dito sa ABS-CBN News, no, sabi dito, nasa 985 pulis ang tinanggal sa serbisyo, 230 ang napatawan ng demotion at 1,701 ang nasuspinde sa ilalim ng administrasyong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon sa PNP. Okay. So, ibig sabihin nito mga kababayan, no? Almost 1,000 po na pulis ang nasibak po sa serbisyo. Yan. So, total mga kababayan, 'di ba? May plano naman si dating Pangulong Duterte na gumawa ng destabilization laban kay PBBM. So, kunin niyo itong mga pulis na to. So, ito na lang. Para hindi na po tayo maingay, na panoorin na lang po natin itong report from GMA News. Yan. Lakihan natin para hindi po tayo makapiright. Okay, panoorin natin to ha. Umabot na sa halos 1,000 pulis ang sinibak sa pwesto dahil sangkot sa ilegal na droga. Sa gitna niyan, palalakasin palalo ng Administrasyong Marcos ang kampanya kontra droga. At nakatutok si June Veneracion. Mahigit 3,900 na pulis ang napatawan ng iba't ibang parusa, kabilang ang dismissal mula July 1, 2022 hanggang January 3 ng taong ito. Sa bilang na yan, 985 ang natanggal sa PNP dahil sa iba't ibang kaso gaya ng pagkakasangkot sa illegal drugs at pagiging positibo sa droga. Pero pinakamarami ang nasuspinde na umabot sa 1,701. What we really want is a police. So, mahigit 3,000 pulis po ang napatawan po ng iba't ibang parusa. At ito po ay regarding po sa droga. Okay. So, mga kababayan po kasi, dito po natin makikita na sobrang palpak po ng prinsipyo nga po ni Duterte nung panahon niya na tinaasan ko yung sweldo ng mga pulis, hindi na pwede magloko yan. Di ba yan na sinasabi ng mga DDS ng mga DDEBs, ng mga Duterte supporter at saka ni Digong mismo, na hindi na magloloko yung mga pulis na yan, tinaasan ko yung sweldo ng mga yan. Pero mga kababayan, dito po natin makikita na kahit po na tinaasan po yung sweldo ng mga pulis, kung talagang skalawag po yan, magiging skalawag po talaga yan. Di ba? At mga kababayan, nabanggit na rin po natin yung about sa sweldo, isa rin po yan sa pagkukulang po ni dating Pangulong Duterte. Ito lang, no, madalas ko na nako-content ito na oo, pabor tayo doon na bigyan ng sweldo na mas mataas yung mga pulis at saka mga sundalo natin. Okay yun. Pero wala naman po kasing pinagkuha ng pera si Duterte kung saan kukunin po yung mga pinasweldo po dyan na dinagdag dyan po sa mga pulis at mga military po na yan. So ayan po ang kaharapin na problema sa susunod po na dekada. At syempre mga kababayan, hindi naman po kasi utang na loob ng mga sundalo at mga pulis yung pagtaas nila ng sweldo kay Duterte. Kasi hindi naman pera ni Duterte yan Pera ng ano yan pera ng taong bayan yan di ba? So tika, continue pa natin ang ingay ko kaagad, sige. Marami ang nasuspinde na umabot sa 1,701. What we really want is a police force na pinagkakatiwalaan ng mamayan. Internal cleansing is one also to make sure that ang ating pulisan ay kapani-paniwala. Hindi naman nababahala ang PNP kahit halos 1,000 pulis na ang natanggal sa serbisyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kung tutuusin, nasa 0.25% lang daw ito ng kabuang pwersa ng pambansang pulisya. Isa sa mga malaking hamon na hinarap ng PNP sa ilalim ng Marcos administration ang problema ng illegal na droga.
lalo nang madawit ang ilang senior officials ito. Humantong pa ito sa malawakang paghahain ng courtesy resignation na ang ilan ay tinanggap ni Pangulong Marcos kasabay ng paglilinis ng kanilang hanay. Mas palalakasin daw ng PNP ang kampanya kontra droga na problema pa rin daw hanggang ngayon. We will be addressing the drug problem both kasama yung sa demand at saka sa supply aspects. We want it more aggressive. Ayan, di ba? Base rin po sa report kasi mga kababayan, nung nakaraan taon, 2023, 10 billion na worth ng droga ang nakumpiska nga po ng administrasyon po na to. So akala ko ba natanggal na? Akala ko ba inalis na ni Duterte? Bakit meron pa din? So ito na, continue tayo dito mga kababayan. No? May papakita ko sa inyo. No? So ito, no, meron kasi ako nabasa dito. No? Ito, nakuha natin to sa Reuters. So ang sabi dito, no, ito yung ito nabalita ito noong April 19, 2017. No? So ang sabi dito, no, special report, police describe killed rewards, stage crime scenes in Duterte drug war. So ito, galing ito mismo sa mga police. Yung police mismo nagbanggit nito na meron talagang reward kung papatay ka ng tao nung panahon na yon, at saka merong stage crime scene para makakuha nga po ng reward. So basahin natin to dito, no? So sabi dito, okay, Manila, the Philippine police have received cash payments for executing drug suspect. So reward kapalit buhay ng mahirap na Pilipino. Galing. Planted evidence at crime scene and carried out most of the killings. They have long blamed on vigilantes, said two senior officers who are critical of Rodrigo Duterte's war on drugs. So yung nagbanggit nga po dito is dalawang pulis na hindi po talaga umaayon sa tukhang ni dating Pangulong Bautigs nung panahon po na yon, no? So ito ay 2017. Okay? So, in the most detailed insider accounts yet of drug wars, secret mechanics, the two senior officials challenged the government explanations of the killings in interviews with Reuters. Two senior officers, one a retired police intelligence officer, and the other an active duty commander, claim the killings are in fact orchestrated by the police, including most of those carried out by vigilantes. They spoke with Reuters on conditions of anonymity. So, anonymous. It is the Philippine National Police doing it, said the retired intelligence officer. This killing machine must be buried 6 feet under the ground. He said he was angry about the impact of the killings on police discipline and wanted to put Duterte on the defensive. Reuters was unable to independently verify if the police are behind vigilante killings. Okay. So ito ang sinasabi ko mga kababayan, no? So ganito po kapalpak yung ginawang drug war nga po ng dating administrasyon. So una, libo-libo na po yung Pilipinong namatay. So depende po sa datos, merong 7,000, merong 11,000, merong 30,000, depende kung saan nyo kukunin yung datos. And then, hindi naman nawala yung droga. At saka mga kababayan, halos wala po kasing pulis ang naparusahan nung panahon din po nung tukhang, kasi alam naman po natin na karamihan din naman kasi ng mga pulis noon ay sangkot din sa droga. So ito, no, meron ako nakitang report dito from Sambagal ito. Ito sa Reuters din, no. Philippine police say 400 officers dismissed under Duterte government. Ito nabalita ito nung March 2, 2018, pero yung 400 po na yan ay hindi naman po lahat yan tungkol sa droga. Kasi meron ditong kaso about dismissals were for robbery, extortion, or absences, while serious crimes such as kidnapping and protecting drug dealers. Figures in some others, chief superintendent. Okay yan. So wala, no? Yung 400 na nga po na yan, konti na nga yan kumpara nga po dito sa 3,000 na napatawan na nga po ng parusa ni PBBM ng mga polis. Kung kukumparangan natin dito kay Duterte na 400 lang, at yan nga po sa 400 na yan, hindi naman po lahat yan is drug-related. So may kidnapping, may serious crimes, di ba? May extortion, may robbery. So wala, di ba? Ito nga po yung pagkakamali ng dating administrasyon na inaayos ngayon, kasi ang unang ginawa nga ni PBBM ngayon is inaayos niya muna yung kapulisan. Di ba? Which is tama yon. Kumpara naman kay Duterte na inutusan niya pumatay yung mga pulis, na alam naman natin na marami din namang pulis na kahit na tinaasan yung sweldo, sangkot pa rin sa droga.
And then, ito nga, no, pakita ko sa inyo, no, yung report from GMA News, na yung pinanood nga po natin kanina, ang sabi dito, no, umabot na sa halos 1,000 pulis ang sinibak sa pwesto dahil sangkot sa illegal na droga. So ito po ay nangyari, wala pang 2 taon, si Presidente Marcos, di ba? Sa gitna niyan, palalakasin pang lalo ng Administrasyong Marcos ang kampanya kontra droga. So, mga kababayan po kasi, no, isa ito sa mga pinagmamalaki ng mga DDEBs, ng mga taga-suporta nga po ni Digong, itong drug war. Na which is alam naman po natin mga kababayan na talagang palpak eh. Di ba mga DDS lang naman naniniwala na naging successful yung drug war, pero eventually palpak. Libo-libong Pilipino ang namatay dito. Di ba? Libo-libong Pilipino namatay dito. So, syempre, kailangan talaga makakamit ng hustisya ng mga kababayan natin. So kaya nga po ako, naniniwala po talaga ako na kailangan po talaga papasukin yung ICC dito sa Pilipinas para po sa hustisya na hinahangad ng mga kababayan din po natin mahihirap. At saka alam naman po natin na karamihan naman ng ito alam niyo na to eh, paulit-ulit na nga lang ako eh. Diba? At alam naman natin na karamihan po talaga ng biktima diyan sa tukhang na yan, puro mahihirap. So ang inaabangan ngayon natin dito, di ba? Ito na simulan na. Okay na yung simulan ni PBBM. So ngayon, meron pa namang 4 na taon si Presidente Bongbong Marcos para makakita naman po tayo na makahuli naman po si PBBM ng talagang big time na drug syndicate, yung pinaka-leader. Diba? So ako naniniwala ako na mangyayari yon. So yun lang po mga kababayan. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa mahigit kumulang na 3,000 na pinatawan po ng parusa ng ating Presidente Bongbong Marcos regarding nga po dito sa mga pulis na sangkot po sa droga. Okay? So, paki-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.